Hi guys, today magkaroon tayong shoe review ng Li-Ning Wave 11. For me, parang ito yung aking top 1 overall basketball shoes ngayong taon. Explain ko kung bakit guys. Samahan nyo ako, i-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Li-Ning Wow 11. Ito na yung kanilang pinakamahal na sapatos so far dito sa Philippines. Alam ko may mas mahal pa dito eh. Yung Li-Ning, yung parang yung sobrang gaan nilang sapatos. No, limot ko lang yung pangalan. Pero parang for me, parang mas gugustuhin ko pa rin to kaysa doon. Parang very artistic itong sapatos na to. Very premium. Yung kanyang details, yung technology, ginampak na nila. Ginampak na ng Li-Ning dito. Nilagay na po nila. Pero mag-start muna tayo sa aesthetic and material. Yung uppers niya po, premium leather uppers. Nakakatuwa naman. Napakaganda ng uppers niya. Yung leather, usually hindi ko gusto yung leather eh. Do kasi usually mga nakikita kong leather sa sapatos dahil nga more on budget shoes yung nire-review natin is mga budget naman talagang leather. Pag ganito palang premium leather yung nasa harapan mo, mamahaling leather, maganda naman talaga pati sa touch. So parang meron siyang old school na feel, no? Kasi dahil nga sa leather niya. And yun nga, parang may sophistication, parang may pagiging premium, parang may pagiging, alam mo yun, may may dating, parang ganon. Yung mga details katulad niyan, no? May mga words, mga hidden words na parang mga Greek, hindi ko maintindihan. Parang pero naintindihan pala, English naman pala. Mukhang Greek lang yung character. Na parang be confident, be bold, believe in yourself, be yourself, don't be afraid. Yung mga nakalagay guys, binabasa ko na ngayon. Hindi, wow. Do more. Do not withhold. Wow. Do it with passion. Do it with care. Wow. 11. Wow. Mapapawaw ka talaga. Wow. Diba? Tapos yung outsole na ganito. Magkaiba po ito mukha. Tapos dito yung naman. Yung logo naman ng Li-Ning, no? Lupit. Naka-carbon fiber na rin to guys. Na sandwich sa boom foam, which is maganda, mamaya explain ko. Merong 3 colorway, pero may padating pa, so magiging 4, may all pink yata nito, which is parang yun sana yung gusto ko, no? Pero kasi mahirap bagayan, no? May mga knit material dito sa taas, may mesh material sa tang, TPU. Ganda, maganda naman talaga, no? Kaya naman siya ganun kamahal kasi kumbaga in-effortan talaga ito. So aesthetic and material, wala tayong masasabi. 10 out of 10 po talaga tayo dito. Huwag na natin patagalin pa. Next, punta na tayo sa traction and outsole na for me, ito yung kanyang pinaka-strong point. Na yung traction nila, tinatawag nilang GCU, which is Ground Control Unit. Napakakapit po. No, solid rubber outsole na iba-iba nga yung pattern. May kung ano-anong pattern. Para siyang yung mga Aztec, yung mga nagka-carve sa cave, yung mga sinaunang tao. Parang ganun yung dating nito no? Galing, very artistic talaga. Pero hindi lang siya artistic kasi napakakapit. Top tier talaga yung traction. Squeak test, 10 out of 10. Stop on a dime, minsan sobrang stop pa nga na parang matatapilo ka sa sobrang kapit. Kaso nag-a-attract po siya ng dust, medyo nag-a-attract siya pero wala namang kwenta eh. Kahit mag-attract pa ng dust, kahit madami pa yung dust, makapit pa rin po. Walang kwenta si dust, parang wala lang siya. No? Wow. Pero yun nga, nag-a-attract ng dust and ito lang yung parang isa sa mga hindi ko parang parang weakness niya is hindi ko to ma-recommend outdoors. Medyo malambot yung kanyang yung kanyang rubber outsole. Kahit solid rubber outsole to guys, merong mga maliit na grooves, mga lumiliit.
And sayang, mapupudpud mo yung mukha ni Dwayne Wade. Wag naman, no? Parang sa price point na to, bumili ka na lang ng marami pa namang outdoor shoes si Li-Ning. Shining, yung Wade Flash, mga outdoor shoes na. Pumili ka na lang doon, mga outdoor shoes yun. Dito, ano mo na to, indoor, no? Exclusive mo na siya indoor. Kasi yung presyo niya pang indoor talaga, no? Para naman tumagal. Pero yun, for me, 9.5 out of 10 po. Traction and outsole, yun yung score ko dito kasi super duper duper kapit niya po talaga. No? Lalo na kung clean court na napakakapit po talaga. Next punta na tayo sa support. Safety and support po, halata namang very supportive po ito. No? Nakita nyo tong parang yung foam niya. Di ba may marami tayong nakikitang mga sapatos na yung foam umaangat, no? To act as a sidewall, parang ganito, umaangat yung foam, umaangat. Pero ganitong angat lang. Ganitong angat lang, konting angat, umangat ng konti. Ito naman talaga, grabe naman, talagang yung kalahati, more than kalahati ng sapatos, inangatan niya. Ang galing! Ang galing! Kumbaga sobrang daming surface area na magbibigay sa'yo ng support. Talaga very supportive. Ang dami oh. Tingnan mo dito sa heel, tinakpan na niya halos. Diba hanggang dito. So yung mga jab step, euro step mo, talagang sobrang covered ka. Sobrang covered ka. Yung heel mo, nakita nyo yung TPU plate na yan, no? Na parang logo nga, na parang nag-splash na logo ng Way of Wade. Ang laki-laki ng TPU na yan. Ang ganda ng pakiramdam sa heel counter kasi comfortable siya, pero napaka-supportive po talaga. Napaka-supportive. Ang laki! Grabe. Iwas tapilok po. Sinasabi ko naman palagi na yung heel counter ang pinaka-important na part ng sapatos kasi pag yan, walang support, mataas yung risk ng tapilok talaga. Hindi naman talaga puro ito lang na outrigger. Pero guys, wait lang. Ito rin for me, parang pinaka-exaggerated na outrigger. Tingnan nyo, no? Ang kapal ng outrigger, ang kapal ng toe area. Tingnan nyo yung toe area na yan. Kaya nagbumukha siyang bulky. Parang hindi ito everyone's cup of tea. Parang hindi siya lahat magugustuhan kasi nga parang ang lapad niya para siyang, alam mo yon, so yung itsura niya hindi lahat magugustuhan, pero personally gusto ko to. Pero talagang dahil sobrang laki ng area na to, para namang tatapilo ka pa ba dito? Usually ang outrigger dito lang sa lateral. Ito pati dito yun. Pati sa middle side. Plus yung torsion plate na carbon fiber na napakalaki. Napakalaki. Talagang iwas tapilok. Hindi ka na matatapilok dito. Sobrang laki ng carbon fiber. Kasi laki ng Wow 10 halos. No, buong sapatos nilagyan niya ng carbon fiber. So napakalupit po ng torsional support nito. Plus mid-cut naman siya. So okay naman. Okay pa rin. Mataas. And leather. Guys, yung uppers nito leather eh. Siyempre very supportive. Automatic na yun guys. Automatic na yun. Leather yung uppers niya. Automatic na may lockdown dito. And Hindi, wow. very supportive na sapatos. For me, perfect sa support. 10 out of 10 po. Kahit bigs, kahit forward, kahit point guard. One of the most versatile na sapatos to talaga ngayon. Kaya parang nasabi ko, parang top 1 siya sa akin. No? Kung may pera ka. Next, punta na tayo sa fit and comfort. One of the most comfortable shoes din to ngayon. Nagulat ako kasi kala ko pag leather, kaya ayaw ko ng leather, isa yon, yung comfort na babawasan pag leather yung uppers. So, through my experience lang, kasi medyo may edad na ako, so marami na ako nagamit na leather basketball shoes, no? Buti na lang siya, very comfortable, well padded lahat. May Achilles pillow dito na malaki. Makapal at malaki guys, makapal at malaki. So walang heel slippage dahil ang laki ng Achilles pillow. Plus nakita nyo rin yata yung kanyang straddle board na mesh. And well padded naman, yung tang niya makapal. Actually guys, napakadali nitong isuot. Ang kapal, ang luwag dyan eh, oh. Ang luwag. Promise, ito na yata yung pinakamadaling isuot na sapatos ko this year. Napakadali, bumubuka agad. Para siyang Nike Easy On, yung napakadaling isuot.
So kung nagmamadali ka, okay na okay siya. No, pero guys, don't get me wrong, kahit madali siyang isuot, kahit bukang-buka to, andun pa rin yung lockdown. Meron naman pa rin 4-foot flex, kahit medyo matigas, medyo stiff, kasi nga ang laki ng carbon fiber. Yung kanyang step-in comfort, dahil nga mesh yung straddle board, malambot, nararamdaman mo kagad yung boom cushion sa baba. Kaso lang hindi masyado yung compression. Meron naman konti, pero kasi cage na cage kayo. So okay pa rin naman. Napaka-mobile din ng ankle ko dito, no? Kasi kahit mid-cut siya, or baka yung iba i-consider to na high-cut, maluwag enough, pero walang heel slippage. May arc, so ang ganda ng heel-to-toe transition. Napakagaan po nito. Isa sa pinakamagaan na sapatos to this year. Nakakagulat kasi akala mo leather, ang lalaking TPU na carbon, napakabigat. Doon po ako nagulat, no? 420 grams din pala to. Parang hindi ganun yung pakiramdam ko. Parang nasa 300 yung pakiramdam ko sa kanya. Bakit ganun to? Pero okay pa rin naman, no? Considering talaga parang magaan siya sa akin, no? Magaan pa rin naman siya. Fit and comfort, guys, mataas ang ibibigay natin. Bibigyan ko po ito ng 9 out of 10. Nabuwasan lang kasi nga yung compression ng konti wala. Pero step in comfort dahil nasa boom cushion ako, dahil mesh straddle board and well padded lahat, kahit na leather siya, okay na okay ako, no? Masarap sa paa, masarap sa loob. Sana all. Next, punta na tayo sa breathability. Yun, medyo bagsak ang breathability nito kasi puro leather, no? Buti na lang meron ditong knit, buti na lang malalaki yung butas dito sa tongue, no? So okay naman sa tongue, pero yun nga, leather siya. So uminit, naramdaman ko rin uminit yung paa ko dito ng konti, no? Hapon kasi kami naglalaro. Though indoor yun, mainit yung pinaglalaroan namin. So dahil dyan, mabibigyan ko ito ng 8 out of 10 na breathability score. Next, cushioning po tayo. Napakaganda ng cushioning ito. Ito guys, magiging honest ako, no? Parang hindi ko ito sinasabi sa ibang sapatos, no? Hindi ko siya sinasabi sa ibang sapatos, lalo na kung hindi ko naman naramdaman. Kasi pero dito, parang naramdaman ko na parang may ekstrang talon. Parang tumaas yung talon ko. Yung kanyang carbon core drive system na naka-sandwich sa dalawang boom cushion, may trampoline effect. Parang ang lakas ng bounce niya talaga. Unlike kasi sa bottom loaded, yung carbon fiber, yung nasa baba lang, parang more on torsional support lang yun. Pag napakataas naman, parang sumasakit naman yung paa ko. Parang doon kayo nakakaapak sa carbon fiber. Matigas yun Hindi ko siya gusto. So ito, ang sarap. Para kang naka-running shoes, mga Vaporfly. Para ang naka 361 ano ba to? Flame. Kasi naka-sandwich din dito Naka-sandwich din dito yung carbon fiber Naka-sandwich sa dalawang flame foam. Ang lupit guys, ganun yung ginawa nila dito. Kaya parang feeling ko kaya ko mag-dunk. Hindi, wow. Pero hindi naman ako nakaka-dunk. No? Pero parang tumaas talaga yung talon ko. Merong konting tulong. Dahil full length boom cushion siya. Ang ganda rin ng impact protection. Parang mala Adidas Boost po yun Hindi lang siya dito makita kasi nasa loob. Napaka-bouncy. Ang ganda ng impact protection. Hindi ko naramdaman yung tuhod ko. Hindi siya sumakit kahit medyo bumigat ako. No, kahit talon ako ng talon, matagal ko siyang nilaro. Hindi siya masyadong low to the ground. Parang sakto lang. No? Which is gusto ko naman. Okay yun sa akin. Kasi bigs naman ang laruan ko. So small forward, shooting guard, okay din dito. Matutuwa sila. Pero nandun pa rin Nandun pa rin naman yung responsiveness, balance siya Nandun pa rin yung court feel. Sakto lang yung taas. Hindi naman siya sobrang taas, no? Hindi naman mataas yung stock height niya. So matutuwa pa rin kayo. Sa mga guards, matutuwa pa rin yung mga guards gamitin ito. Kasi very bouncy na sapatos. So dahil dyan, cushioning, syempre, 10 out of 10 po ako dito sa Wow 11. Next, punta na tayo sa price tag. Dito yung sinabi ko, kung naalala yung sinabi ko, top 1 ito kung kaya nyong bilhin. Pero kung kaya nyong bilhin, guys, bilhin nyo ito, no? Kung
afford ninyo, abangan nyo na lang yung yung sale, magpapasko, maraming voucher. Abangan nyo guys, hindi kayo magsisisi dito sa sapatos na to. Marami ang nagpapatunay, mga lahat ng nagre-review, patunay na maganda talaga tong sapatos na to. And guys, budget shoes nga ng Li-Ning, ang ganda-ganda. Paano pa yung kanilang top of the line? Paano pa yung pinakamahal nila? 'Di ba? Yun ang isipin nyo na lang. Malamang yung top 1 nila talagang worth it pa rin naman. Kung i-consider nyo, ililinya nyo sa mga ganitong presyong US brand, sa tingin ko naman, ito pa rin ang pipiliin ko. Kasi nilagay na nila lahat dito. Plus yung artistry, para siyang pwedeng collection shoes. Diba? Madumi na nga lang ito, pero parang pwede mo siyang i-collect, no? Ang sarap niyang ilagay dyan, titignan mo lang, i-design mo sa kwarto mo. Pero syempre, gamitin mo, sayang, ang mahal nito, no? Ang ganda kasi niya tignan, no? So, for me, yes, kung may budget ako, bakit hindi? Talagang bibili ako nito. Pero guys, now kasi nasa 12,000 siya, 12,000 to 12,500 po siya ngayon. So, kailangan niya talaga mag-abang ng voucher. And ito po ang sapatos ni Dwyane Wade. So, pero guys, kung naghahanap pa kayo ng iba pang mga Wade or Li-Ning basketball shoes, maglalagay po ako dito ng link. And yung bilog dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!